Nagkayayaan na naman yung mga magtotropa na pumunta naman sa Tagaytay para magbulalo, tapos magkape at tumambay. Tara, samahan nyo kami. Let's go! 2:30 na nag-ride out na kami dito sa bahay. Actually, sobrang biglaan lang tong lakad na to. Parang kaninang alas 10 lang ng umaga kami nagkayayaan. Tapos ito na kami ngayon, pabiyahin na kami ngayon dun sa Tagpuan. Dito kami sa C5 extension naman, sobrang smooth lang yung biyahe, wala naman masyadong traffic ngayon. Dito kami tumigil sa Petron gas station. Paglapas lang to ng SM Sukat. Pagdating dito, nagpahinga muna kami. Mga 20 minutes din kami nag-antay para sa mga tropang makakasama namin sa biyahe. At maya-maya, dumating na rin sila. At ito, usap muna saglit kasi until now, hindi pa rin namin alam kung saan talaga kami pupunta. Ngayong napagkasunduan na kung saan pupunta, ito, lalarga na kami. Actually, ito yung first time ko na maigagala natin ang Suzuki V-Strom natin ng malayong biyahe. At dito ko rin masusubukan kung gaano ka-comfort sumakay sa motor na to. Kaso lang naka-encounter kami ng maraming traffic dito sa Emilio Aguinaldo Highway. Sunod-sunod kasi yung intersection tsaka yung stoplight eh. Pagdating naman dito sa Dasma, yan nagkamali pa ako ng pasok dito sa barrier na to. Kaya napilitan akong pumunta dun sa mas malayo pa at mag-U-turn dito. Halos alas 4 na rin ng mga oras na to, kaya dire-diretso lang yung biyahe namin. Pagdating dito, ako na lang yung hinihintay ng mga tropa kasi nga nagkamali ako ng pasok. Buti na lang sa part na to ng Dasmariñas, medyo maluwag na at wala ng traffic, kaya hinataw na namin. Dito ko na rin nararamdaman yung tuloy-tuloy na biyahe. Hanggang sa nasobrahan na nga kami at naiwan namin yung mga kasama namin. Yun pala, nagpagas lang pala sila. At habang nakahinto kami dito, ayan, nalagpasan nila kami. Kaya yan, humabol kami sa biyahe. Smooth na lang naman sa mga oras na yung biyahe namin. Tas ramdam ko talaga yung comfort ng aming motor. Ayan, kaway-kaway muna sa mga kasama namin habang naghihintay kami dito sa stoplight. At ito na yung comment ko sa Suzuki V-Strom 160. Sobrang komportable sa biyahe talaga. At yung mga lubak na nadadaanan namin, hindi masyadong ramdam. Sobrang smooth din ng suspension nito. Talagang nakadesign siya pang long ride. Hindi nga nanakit yung katawan ko dito habang bumabiyahe. Halos alas 5 na rin ng hapon, mag-aalas 6 nung nakarating na kami dito sa Tagaytay Rotonda. Sa part din na to, halos ramdam na namin yung lamig ng Tagaytay. Sobrang saya. Buti na lang din hindi ganun ka-traffic dito sa Tagaytay ngayon, kaya na-enjoy namin yung biyahe namin dito. Tapos dito sa part na to, huminto muna kami sa 7-Eleven para magpahinga at mag-usap-usap kung saan kakain. Wala akong sakit na naramdaman sa katawan, talagang na-enjoy ko yung biyahe dito. Kaya ayun, meeting muna kami kung saan kami kakain. Tsaka gutom na rin kami, halos 3 oras din kami bumiyahe. After mag-usap-usap, napag-desisyon na namin na dito na lang kami sa Leslie's kung saan kami kakain. Pagpasok nga namin dito, unti-unti na namin nararamdaman talaga yung gutom, kaya excited na rin kami pumasok sa loob para makakain. Chill vibes lang dito sa Leslie's, kaya gustong-gusto ko tong binabalik-balikan. Tsaka yun lang talaga, medyo pricey talaga yung mga presyo dito ng pagkain. After umorder, naglakad-lakad lang tayo at dumungaw dito para tignan ang Bulkang Taal. Buti na lang din naabutan pa natin to na meron pang konting sikat ng araw. At ito nga pala yung Leslie's, talagang chill vibes lang dito. Pagbalik namin sa table, dumating na rin yung mga in-order namin. Grabe, sobrang daming laman ng bulalo. Pati na rin yung kare-karing in-order namin at sisig, sobrang dami ding laman kaya in-enjoy na namin yung pagkain dito. Hindi namin naubos yung food namin kaya tinake out na lang namin para kainin bukas. Binigyan din natin ng tip si kuya para sa kanyang service, quality service talaga dito. Ganda talaga dito sa Leslie's, sobrang chill vibes lang. After kumain, nag-ride out na ulit kami. Pupunta naman kami sa isang kapihan. At habang bumabiyahe kami, ramdam na rin talaga namin yung lamig sa mga oras na to. Night ride mode lang kami dito at ini-enjoy lang namin ang ganda ng Tagaytay sa gabi. Sayang lang din talaga kasi walang fog na mga oras na to. Pero syempre, in-enjoy pa rin natin ang night ride natin dito sa Tagaytay. Dito nga pala kami magkakape sa Kape 51. At ayan, dumiretso na nga pala tayo dun sa counter para umorder ng kanilang mga kape. Pero sa totoo lang, actually, hindi ako nagkakape. Pag pumupunta ako sa mga ganitong kapehan, ang ino-order ko laging hot chocolate. After umorder, bumalik na rin ako sa table namin. Tapos ayan, nag-chill lang kami dito. At ito yung sign nila, Cafe 51. Punta kayo dito guys, maganda rito, chill vibes lang. At dito ko na rin tatapusin tong vlog na to. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Maraming salamat din sa lahat ng mga nagla-like at nagko-comment at nagpa-follow. Kaya dun lang guys, quality, ayos!